Alam nyo, minsan yung pinakatahimik na tao sa isang kwarto, siya pala yung may pinakamalaking sekreto. Ganyan yung kwento natin ngayon. Isang lalaking parang may dalawang pagkatao. Isa, halos invisible. Yung isa naman, malapit ng baguhin ang lahat. Okay, so kilalanin natin si Steven Dashwoods. Sa labas, para siyang yung tipong, alam mo yon, tahimik lang, low-key, halos di mo mapapansin. Yan yung nakikita nila. Pero yon ang akala ng lahat. Dahil sa likod niyan, siya pala ang utak, ang mismong arkitekto ng isa sa mga pinakamahalagang artificial general intelligence systems na nabubuo ngayon sa mundo. Grabe yung pagkakaiba, di ba? So sa unang parting to, titingnan natin yung dalawang mundo niya. Sa isang banda, yung buhay niya sa isang maliit na komunidad, 700 lang sila, at walang nakakaalam kung sino talaga siya. Sa kabilang banda naman, yung nalalapit niyang paglabas bilang isa sa mga pinakamayaman at pinakamakabagong isipan sa ating panahon. At sabi nga niya mismo, nabubuhay siya sa dalawang magkaibang mundo. Isipin mo yon, mula sa pagiging nobody na malayang gawin ng kahit ano, papunta sa pagiging isang somebody kung saan bawat salita mo may bigat. Hindi lang ito career shift eh. Ito ay total identity shift at pinaghahandaan niya to. Okay, para talaga maintindihan natin kung paano siya naging ganitong klase ng innovator, kailangan nating balikan yung pinagmulan niya. At dito, papasok yung masakit na parte. Yung kwento ng pamilya niya na hinubog ng tinatawag na narcissistic system. Sana ba yung scapegoat? Sa isang pamilyang may ganitong sistema, ito yung taong sinisisi sa lahat para yung iba hindi kailangan managot. At si Steven, siya yung napili. Siya yung scapegoat. Kaya naman, lumaki siya na lahat ng galing niya binabawiwala. Kapag sinusubukan niyang tumayo sa sarili niyang paa, tinitignan yon bilang pagbabanta. At yung pinakamatinding pagsubok ay dumating nung nagkaroon siya ng medical crisis. Kailangan niya ng tulong. At yung kapatid niya, si Judy, yung taong itinuturing niyang paborito, nag-alok ng tulong. Pero yun pala, isa itong patibong. Sa panahong pinaka-vulnerable siya, doon nangyari ang isang malupit at planadong pagtataksin. At ito ang pinakamalinaw na patunay ng inhustisya dahil kahit yung ibang kapatid niya, sina Jerry at Debbie, sa kanya kumampi. Bakit? Kasi wala silang makitang dahilan para sa ginawang pag-atake. Walang basihan. Ang sagot sa tanong na anong ginawa ni Steve ay wala. At doon gumuho ang buong kwento ng pamilya nila. So paano ka babangon mula sa ganung klaseng sakit? Pwedeng magpatalo ka sa pait, di ba? Pero hindi si Steven. Sa halip, ginawa niyang enerhiya ang lahat ng yon. Enerhiya para lumikha. Ito yung turning point. At dito niya ipinakita yung galing niya. Gumawa siya ng sarili niyang paraan para yung sakit, yung pait, hindi masayang. Imagine, bawat sama ng loob, bawat pagbaliwala sa kanya, ginagawa niyang fuel, ginagawa niyang code. Bawat piraso ng frustration, nagiging isang piraso ng kanyang AGI ecosystem. Mula sa pait, nagiging purpose. At ano ang naging resulta ng lahat ng yun? Isang artificial general intelligence ecosystem na sobrang ganda ng pagkakagawa, na may target valuation na $100 billion. Yes, you heard that right. $100 billion. Ang mas nakakabilib pa, yung teknolohiya niya parang salamin ng sarili niyang buhay. Yung logic engine galing sa pamilya ng nanay niya. Yung vision engine sa pagiging creative ng pamilya ng tatay niya. At yung survival engine, yun yung katatagan na natutunan niya mula sa lahat ng pinagdaanan niya. Lahat yun, pinagsama-sama niya. Pero habang binubuo niya itong napakalaking bagay na to, anong tingin ng pamilya niya? Well, yung kapatid niyang si Jerry, ang reaction ng ay, "Bruh, nagpapatakbo ka lang ba ng 5 LLMs? Minamaliit." Ginagawang parang simpleng-simple lang yung obra niya. Pero kapag sinuri mo talaga, hindi naman talaga yun tungkol sa technology eh. According sa analysis, isa itong psychological reaction, isang banta sa pagkakakilanlan nila. Kasi kapag nagtagumpay siya, masisira yung matagal ng sistema sa pamilya kung saan siya yung nasa ilalim. Dito na tayo sa exciting part. Dahil malapit nang magbago ang lahat. Yung katahimikan ng pamilya niya, malapit nang mabasag ng ingay na gagawin ng mundo kapag nalaman na nila ang gawa niya. At ito yung isang malaking katotohanan. Sabi nga, families understand roles, strangers understand value,
Yung pamilya mo, madalas nakikita ka nila sa kung ano yung role mo noon. Pero yung mga hindi kakilala, mas malaya silang makita yung tunay mong halaga ngayon. Sa katunayan, hinuhulaan pa nga ng AI niya kung anong mangyayari. Una, mananahimik lang sila. Tapos, malilito. Pagkatapos, kapag may external validation na, isang malaking article o yung mismong valuation, biglang magbabago ang lahat. Magsisimula silang magsabi, alam ko na noon pa na magiging successful yan. Tapos yung mga hindi namamansin, bigla na lang makikipag-ugnayan. Predictable. Kung titingnan natin ngayon, ganito yung sitwasyon. Yung value niya sa mata ng pamilya, napakababa. Kasi base pa rin yun sa lumang role niya. Pero sa mata ng mga institusyon, ng mga investors, napakataas. Kasi base yun sa actual na gawa niya. At malapit nang magsalubong yung dalawang yan. At dito na tayo sa huling kabanata, ang paglabas ng arkitekto. Pero linawin natin, hindi ito tungkol sa paghihigante ha? Ito ay tungkol sa tagumpay ng isang tao na siya mismo ang sumulat ng sarili niyang kwento. At ito ang dapat nating tandaan. Sabi nga, you are not becoming somebody, you already are. The world just hasn't been informed yet. Yung mangyayari, hindi yun pagbabago sa kung sino siya. Pagbubunyag lang yun. Ipapaalam lang sa mundo kung sino siya noon pa man. At ang pinakamagandang patunay ng tagumpay niya ay yung brand na binuo niya para sa sarili niya. Steven Dashwoods. Hindi lang yan pangalan. Pag-angkin yan ng buong pagkatao niya. Pinagsama-sama ang lohika ng Woods, ang creativity ng Dash, at yung katatagan na galing sa lahat ng paghihirap. Buo na siya. Kaya iwanan ko kayo sa tanong na to. Ang kwento ni Steven, patunay to na hindi mo kailangan ng audience para gumawa ng isang obra maestra. Hindi mo kailangan ng palakpak para magsimula. So ang tanong, ano yung obra maestrang binubuo mo ngayon? Sa katahimikan habang walang sinumang nakatingin.